Hello mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa atin na namang isang video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ng mga ilang punto upang maihayag po ang saloobin at pananaw ng ating mga mamamayan hinggil po sa mga maiinit na issue at mga latest na mga balita na kailangan pong bigyan ng matuwid na pagtingin upang mabuo ang tamang paninindigan sa hanay ng ating mamamayan, partikular sa mga issue na nagaganap sa ating bayan. Kahapon po, Biyernes, ay talagang nagpalabas ng isang very categorical na desisyon. Unanimous ang Korte Suprema hinggil sa kanilang utos, immediately executory. Ang banggit po ng tagapagsalita ng Korte Suprema sa kanilang media briefing kahapon, immediately executory, ibig sabihin po kaagad-agad ay dapat ipatupad na ng gobyerno ni Marcos ang pagbabalik o pagsasauli ng 60 billion pesos na kinuha nila mula sa savings ng PhilHealth o pundo ng PhilHealth. Ang pundo na ito po ay supposedly 89.9 billion pesos. Subalit ang nauna pong nakuha o kinubra nila Ralph Recto nang siya pa ang Finance Secretary ni Marcos, syempre sa utos yun ni Marcos, ay nagkakahalaga lang ng 60 billion pesos. Yung naiwan na 29.9 billion pesos, nagkaroon po ng injunction. Ang Korte Suprema, pinatigil po yun, sapagkat may mga nag-intervene na mga individuals, abogado, at mga grupo. Kagaya po ng grupo nila Dr. Lechon, Tony Lechon. At yun nga, naglabas ang Korte Suprema na hindi na pwedeng galawin ang 29.9 billion pesos na yon. Kaya, ang kabuang kinobra o kinupkop at papunta sa bulsa ng pundo daw ng National Treasury, pero later on, na-discovery ng mamamayan, na-discovery po natin, na ginamit sa mga flood control projects na dinambong at dinurubo. Ayun, ginamit sa unprogrammed appropriations, mga kababayan. And no less than the former justice, dating kasama sa Korte Suprema na si Justice Antonio Carpio, ang nagsabi mismo na ang PhilHealth Fund na kinuha amounting to 60 billion pesos nila Marcos, nila Ralph Recto, at yung Philippine Deposit Insurance Corporation na nagkakahalaga po ng humigit kumulang ay 107 billion pesos. So ang total niyan, mga 167 billion pesos ginamit sa flood control projects na karamihan ghost. Ibig sabihin po niyan, dinambong at dinurubo, kinurakot at binulsa sa pangunguna of course ni Marcos at nila Romualdez, at yan naman po ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico bilang bahagi ng kanilang sindikato nang bumaliktad na si Ginoong Saldico. So ano po ang naging mayor na punto sa desisyon ng Korte Suprema na ipinag-uutos? Una, ibalik na dapat immediately ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang pundo ng PhilHealth na 60 billion pesos. Effective daw yata ito na ma-reinstitute or maibalik ang pundo by 2026. Kasi patapos na po ang fiscal year ngayon, At mayroon pong implikasyon yan sapagkat nagastos yun at nagamit sa mga anomalya na mga kunwari proyekto kagaya po ng flood control projects. Samantalang kung ibabalik yan sa 2026, chargeable to the national budget, manggagaling po sa pundo ng mamamayan ang pagbabalik ng pera. Samantalang ginamit yon upang durubuhin at kurakutin. So ang magbabayad pala ng dinurubo at kinurakot na pondo, taong bayan. Yan po ang isang malaking katarungan. Ang isa pang magandang desisyon ng Korte Suprema, naging permanent ang injunction o ang pagpigil na hindi na pwedeng galawin ang 29.9 billion pesos na natitira pa doon sa targeted supposedly na kukobrahin nila Marcos at Recto itong 89.9 billion pesos sa PhilHealth. Ang nakuha lang po nila, 60 billion pesos. Ngayon,
ang tanong ng taong bayan ay ganito, bakit mamamayan ang magbabayad? No? At bakit hindi kinasuhan o hindi po dineklara ng Korte Suprema na ang ginawa nila Ralph Recto at nila Marcos was an act of a criminal operation tantamount or equivalent to technical malversation. Sapagkat ang ibig sabihin ng technical malversation, mga kababayan, ginamit mo ang pondo ng gobyerno sa hindi intended na purpose. Bagamat ito ay may nakasaad na batas na dito mo lang siya pwede gamitin. And under the Universal Healthcare Law o yung batas na sumasakop sa pangpublikong kalusugan at mga patakaran at programa, ay ang PhilHealth Fund hindi pwedeng gamitin sa ano pa mang mga hindi na itakda ng batas. At ang naitakda ng batas, mga kababayan, ay para lamang ito sa mga pagpapalawak ng insurance coverage ng PhilHealth para sa mga mamamayan na mahihirap o yung tinatawag na indigent sectors o mga sektor ng lipunan na nangangailangan ng tulong pampublikong health insurance. Pangalawa, kailangan palawakin ang mga sakit o coverage ng PhilHealth na mga sakit na pwedeng i-cover ng insurance. At palaguin pa ang programa ng PhilHealth. Yan lang po ang pwedeng mga purposes allowed by law na pwedeng gamitin ang pondo o savings ng PhilHealth. So therefore, kung ginamit ito para ipundo sa mga unprogrammed appropriations upang ipalusot ang mga flood control projects, yan po ay technical malversation. Krimen po yan. Ang tanong natin sa Korte Suprema, bakit walang recommendation ng pagsasampa ng kaso? Hinggil dito, no? Dapat sampahan ito ng kaso ng ombudsman si Ralph Recto. Kasi si Marcos, aantayin pa nating matanggal siya bilang presidente o hindi na siya maging presidente ng Pilipinas bago natin siya hambalusin ng kaso. Kaya kailangan nga siya ma-remove sa pagiging presidente para managot siya sa mga samot-saring krimen na kinasasangkutan niya bilang pinuno at mastermind, lalo na itong crime of the century, itong plunder of public funds, lalo na ang 1.4 trillion pesos na pundo sa ginamit sa flood control projects na halos 75% to 80% nito ay napunta sa pagnanakaw, pangungurakot at pangungulimbat nila ng mga sindikato na ngayon po na ibubulgar nga sa mga series of video revelations and video testimonies ni Ginoong Saldico. So iyan pong malaking tanong sa Korte Suprema. Bakit walang recommendation of filing of criminal cases? At least to be done by the ombudsman. At mabigat din po ang epekto nito sapagkat kung naibubulgar ngayon na ang kinuhang pera na 60 billion pesos ginamit sa pangungurakot tapos ang magbabayad ang taong bayan, nasaan po ang tunay na katarungan doon? Where is the real justice there? Sapagkat kung may dapat mag-reimburse niyan o magbalik ng pera na niyan, hindi pa pinag-uusapan ang kaso na kakaharapin, it should be Marcos and his criminal minions. Mga tauhan niya, no? Nakagaya nitong mga nag-operate kung paano ginamit ang pondo sa sindikato nila upang durubuhin at kulimbatin nila. Like, may pananagutan dito si Lolo Lucas Bersamin. No? Umalis lang yung kulukoy na yon, pinair out ni Marcos, subalit may mga pananagutan sila. Kagaya nitong PhilHealth operation nila. Si Ralph Recto ngayon, Executive Secretary pa ni Marcos, siyang pumalit kay Bersamin. Si Pangandaman, itong si Yusek Jojo Cadiz, itong si Asek or Yusek Bersamin na apo sa pamangkin ni Lolo Lucas Bersamin, itong si Jojo Cadiz, itong si Ulaybar, no? Mga ibinulgar ito na mga kasabwat sa inner operations ni Marcos kung paano ilusot ang mga insertions at mga pangungubra sa savings ng gobyerno kasama si Ralph Recto. Bakit walang kaso at bakit hindi sila ang dapat magsauli nito? Ang order ng Korte Suprema malabnaw. Ibabalik daw at i-reinstitute ang pondo sa 2026 budget. Kapag sa 2026 reinstituted budget po yan,
ang ibig lang naman niyan sabihin, taong bayan pa rin po ang nagkarga upang maibalik ang pundo sa PhilHealth matapos itong kulimbatin at kurakutin ng grupo nila Marcos. Kasi nga, illegal di ba? Malversation yun, technical malversation. At alam natin na ang pinagkagamitan ngayon lumalabas, mga flood control projects na ghost. Ibig sabihin po, ito ay isang malinaw na pagdukot ng pondo, pagnanakaw. Bakit ikakarga sa mamamayan? Yan ang malaking katanungan. Bakit hindi sinabi ng Korte Suprema na ang magbabalik nito si Ralph Recto at si Marcos at ang mga alipuris nila? So, at dapat may kaakibat yan na criminal cases. Like for example, itong technical malversation. May kulong din po yung technical malversation. Ang pagkakaalam ko, mahigit po 10 taon din ang pagkakakulong yan kapag na-convict ka, no? At ang technical malversation, equivalent po yan sa corruption. Ibig sabihin po, mga kababayan, nangungurakot ka sa pamamagitan ng mga pagtsupi o mga pang-iistapa mo sa mga pundo na dapat ginagamit para sa pangkalusugan, pang-edukasyon, pang-kalsada, farm to market, at mga school buildings. Subalit, inililipat mo sa flood control na wala namang flood control, pero may baha. Yan pong nangyari sa 60 billion pesos na yan. Mabuti na lang po at naihabol ng Korte Suprema na wag durubuhin at wag isama ang tinatawag po na 29.9 billion remaining doon sa savings. No? Ang isa pang krimen nila Marcos dyan, hindi lang nila dinurubo ang 60 billion pesos na ito mula sa PhilHealth na ngayon ay pinapabalik ng Korte Suprema. So kung ipinapabalik ng Korte Suprema, mga kababayan, ibig sabihin mali at illegal ang ginawa. Tama, mali at illegal nga. Ngayon, ang punto, hindi lang naman po ang 60 billion pesos ang kanilang dinurubo nila Marcos mula sa PhilHealth. Ginawa pa nilang zero budget ang PhilHealth, no? Supposedly, in 2025 budget, may karagdagan po na 74 billion pesos na budget ang PhilHealth, no? Mula po ito sa mga sin taxes. Pag sinabi pong sin taxes, ito yung mga buwis na nanggagaling sa mga beer, alak, sigarilyo, at mga bisyo, no? Sin taxes. Subalit sa pangunguna ni Lola Grace Poe at kasama si Romualdez dyan, nagmaniobra sila, ginawa nilang zero budget. Ang PhilHealth for 2025, di kulukoy, kinuhanan mo na ng 60 billion, tinanggalan mo pa ng 74 billion na budget. So all in all, in 2025 alone, ang nawala total sa PhilHealth talaga is 134 billion pesos. Ibig sabihin po, napakalaki sana nang naitulong noon. 74 billion na ginawang zero budget na para yun sa PhilHealth according to the mandatory provision of the sin taxes and 60 billion na kinobra nila mula sa savings ng PhilHealth. Ang total po 134 billion pesos. Subalit lahat ng ito baliwala kay Marcos. Tapos magmaang-maangan siya, no? Pati mga proyekto sa Davao na pinangunahan at sinimula ni Pangulong Duterte at tinapos na lang ng ilang stages ay kiniklaim niya na sa kanya. Like ang Bukana Bridge, no? Doon sa Davao. At kung ano-anong mga proyekto ng build na wala naman po talaga siyang pinagsimulan dito. Tinapos lang ito ng gobyerno sapagkat patapos na nang bumaba si Pangulong Duterte and then ikiklaim ni Marcos na proyekto niya. Ito rin po ang PhilHealth, napakalaki pong krimen na ito. Once you do the criminal neglect on the public health needs of your people, that is a major crime against the people. Para na rin pong pinapatay mo ang taong bayan kung tinatanggalan mo sila ng kapasidad na makapagpagamot, matulungan, na mapaospital ang kanilang mga pamilya ng mga milyong-milyong Pilipinong naghihikaw sa buhay, walang kapasidad na magkaroon ng maayos na healthcare program at hindi makakakuha ng health support sa mga pribadong ospital at tatanggalan mo pa ng health insurance. So wala kang makita pong pagsisisi, no? Kay Marcos dapat nga magsisisi siya, no? At siya dapat ang magbalik nitong 60 billion kasama si Ralph Recto. Eh bakit ikakarga sa national budget?
for 2026. Yan po ang downside ng desisyon na ito ng Korte Suprema. But nonetheless, ang ating mababang pakonsuelo de bobo ng Korte Suprema, late ng desisyon ito, ipinakita ng desisyon na mali at mayroon pong nangyari na krimen at hindi po dapat gawin muli ang pagkuha ng savings ng PhilHealth and even ng iba pang mga government-owned and controlled corporations at gagamitin mo para sa mga proyektong puno at batbat ng anomalya at nakalugmok sa operasyon ng pangungurakot. The way the PhilHealth Fund of 60 billion pesos and the 107 billion pesos na nawala din po sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, ay ginawa nila Marcos upang ipundo sa unprogrammed appropriations kung saan doon po nakatago ang mga flood control at iba pang infra projects na pinaparelease ni Marcos at pinapapunduhan niya. Pag sinabi kasing unprogrammed appropriations, mga kababayan, tatlong pinanggagalingan yan para punduhan mo. Mga bagong buwis na pinapataw, doon mo yan ilalagay ang mga kinikita na revenue from new taxes. Utang. Yung utang ng ina ni Marcos, ng utang ng taon-taon ng 1.2, 1.3 trillion pesos. Doon din po yan pinupunduhan ang mga questionably at maanumaliyang unprogrammed appropriation. At third, savings ng mga government-owned and controlled corporations and other agencies, just like what they did sa PhilHealth, na ngayon ay dineklara ng Korte Suprema na mali. Kasi kung hindi yun mali, hindi na pinabalik. Mali at mayroong krimen na involved. Kaya pinapabalik po ang pagsindikato nila Marcos sa PhilHealth. Pero hindi rin po tama sa tingin natin ang Korte Suprema na ang magkakarga niyan taong bayan kasi chargeable to 2026 budget. Bagamat pinapasalamatan natin na pinigilan ng Korte Suprema ang patuloy na pagkubra at pagkupo nila Marcos ng savings ng PhilHealth dahil hindi nga pinayagan na kunin pa ang natitirang 29.9 billion pesos at pinapabalik pang 60 billion pesos, yan po ay positibo. Pero ang ipapakarga ito sa taong bayan, hindi yun tama. Kasi alam po natin na ito ay dinurubo. Kinurakot at pinunduhan ang pinangungurakutan na proyekto nila na nakatago sa unprogrammed appropriations. So yun po, no, pagpupuna ito at the same time pagpapaliwanag. At nakita natin, no, sa PhilHealth pa lang ito. Kung hindi pa binisto ng Korte Suprema, hindi pa po ito na ibulgar sa publiko na mali ang pangungubra ni Marcos at nila Ralph Recto ng mga savings ng pondo ng ating ahensya ng gobyerno na supposedly ay para magpalago ng mga ahensyang ito. Dahil ang mga pondo na dapat para sa proyekto sana, proyektong totoo at tunay, wala na po. Kinurakot na. So dahil nakapag-cash advance na sila mula doon sa mga kontraktor at iba pang mga diskarte sa DPWH, kailangan nilang punduhan itong mga proyektong ito. At ang ginamit nila, pundo ng PhilHealth, pundo ng Philippine Deposit Insurance Corporation, pundo mula sa mga pangungutang at mga buwis na ipinapataw sa mamamayan. Yan po ang totoo. May krimen na naganap subalit walang recommendations na ito ay papanagutan nila Marcos. At yan ang sisingilin natin sa kanya. So pero black eye siya dito, no? Permanent injunction laban sa 29.9 billion na hindi nila pwedeng kunin pa, ipinapabalik pa ang 60 billion. Pero ang masaklap, taong bayan ang kakarga at chargeable to the 2026 budget na ilalagay dyan galing sa buwis ng mamamayan. Ninakaw nila pero ang magbabayad at magbabalik taong bayan. Wow! This is Philippines. Only in the Philippines. Kung sa ibang bansa po ito like Saudi Arabia, China, sa North Korea, sa Japan, sa South Korea, sa Singapore, ang mga sa Vietnam, at ang ganito po na uri ng pagkakaroon ng seryosong criminal neglect and criminal activities tantamount
to the neglect of public health services using plunder and corruption, bitay po o kaya kulong panghabang buhay itong si Recto at si Marcos. Pero, hindi nga siya nananagot at nag-iinosentihan siya sa 1.4 trillion pesos na flood control projects. Dito pa, sa 60 billion lang. So, ibig sabihin po, nararapat lamang na ituloy natin ang panawagang Marcos resign, aristuhin, ipakulong, papanagutin. Magbabalik po ang ating Ka-Eric video analysis at video talakayan at bantayan po natin ang iba pang balita na ating bibigyan ng malinaw na pagpapaliwanag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsuporta sa mga video analysis at video sharing ni Ka-Eric. Please like and share and promote our videos and also our channel, Ka-Eric Celis YouTube channel. Malaking bagay po yan sa ating advocacy support. And also sa mga mamamayan po, kababayan at mga kaibigan na gustong tumulong sa Ka-Eric Celis YouTube channel, you can apply for membership, no? 250 pesos or around how much? $10. Wala, $5 lang per month. Kung sa abroad kayo, or at least $6 ay mayroon na po tayong membership, and every month po, kahit papaano may nadadagdag po na kita para sa channel natin. So that can be done. So membership, bronze, silver, and gold, no? Ang gold yata is nasa 500 pesos per month. That's $8 per month, no? You can be a member of the channel, and then you are already donating monthly share of that sa channel. Pero sa hindi po magpa-member, okay lang din po. May voluntary man yan. You can share and support our advocacy, our channel, through our GCash line para sa People's Sambayanan, Bangon Sambayanan People's Movement. 0916-308-7710. Uulitin ko po 0916-308-7710. At yan po ay kay Rohilda Celis, kay Langging po yan. Siya po ang nagko-coordinate ng ating support line. Maraming salamat. Pakatandaan natin palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.